Hey, what's up? Welcome back din sa ating Child It's Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol, mga babayan, at yun ay pag-uusapan natin. No, ito nga pong Philippine Navy nag-live fire drill sa malapit sa Baho de Masinloc. Alright. Maganda yan mga tol, mga babayan, no? At oil tanker po at cargo ship ay nagbanggaan po, no? At isa nga po dyan ay barko, no, na nagsusupply ng gasolina sa mga eroplano po, no, ng Amerika. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe dito sa ating channel sa mga bago pa lang po dyan. At kung kayo ay matagal na po dito sa ating channel at palaging nakasubaybay, maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutouts po, no, sa mga subscribers natin dyan sa sumusunod po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. At syempre, no, lagi nating hinihiling sa lahat ng mga nanonood dito. 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat sa inyo. At huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go. Lumahok ang mga barko ng Philippine Navy sa isang live fire exercise sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Maganda ito mga tol, mga babayan, no? Dahil kagaya nga po ng sinasabi natin no nakaraan, dapat no lagi rin nating tinetesting no yung ating mga agamitan, no, lagi tayo nagpa-practice. No, ito ngayon ay lumahok po ang ating Philippine Navy sa isang live fire drills. Ito ay para mas mapalakas, no, o mas marami tayong matutunan. Okay, mas mapalakas po ang ating hukbong sandatahan diyan po, no, diyan sa karagatan na yan ng ating EEZ. Grabe, lakas, no? Matagumpay ang unilateral and gunnery exercise ng Philippine Navy nitong Lunes Baho de Masinloc. sa bisinidad ng Baho de Masinloc. Lumahok dito ang Guided Missile Frigate BRP Jose Rizal, Offshore Patrol Vessel BRP Ramon Alcaraz at Landing Dock Ship BRP Tarlac. Grabe, no? Mga barko po yan ng Philippine Navy, which is maganda po yan, no? Mas natetest natin yung ating mga barko. At yung syempre, yung capacity na ito, yung kapasidad na ito, no, na no, o tawag dito, mag-react, no, sa kung sakaling anuman ang posibleng mangyari po diyan. Kung sakaling aatake ang China, no, alam nila kung ano yung dapat nilang gawin. Ilang sa ginawang pagsasanay sa gitna ng maalong dagat, ang live fire drills, maneuvering at communication drills. Very good. The Navy is Ganda yan. prepared to conduct surface warfare operations under any conditions. And I am very glad to report that both PS-16 and FF-150, despite the very harsh conditions yesterday, were able to hit the target. Mas maganda nga yun, yung harsh condition, no, na nagte-training sila sa ganyan. Mas maganda yon, 'di ba? In any condition dapat prepared tayo, 'di ba? At ang maganda po diyan, mga tol, mga babayan, ay na-hit nila yung kanilang target, no? Considering na ganun, no, na masama ang kondisyon, 'di ba? Grabe. Walang barko ng China ang namonitor sa bisinidad. This does not send any particular message to anybody. We are focused on ensuring the operational readiness of all our assets. And our hindi naman natin kailangan magpaalam sa China, mga tol. Diba? Kung may gagawin tayong live fire drill dyan sa ating katubigan, hindi natin kailangan magpaalam sa China. No, dahil pag nagpaalam tayo sa China, parang sinabi na rin natin, no, na may karapatan sila dyan at may jurisdiction sila dyan. Diba? Karapatan natin yan. Siguro, kailangan lang natin mag-announce, no, na magkakaroon tayo ng live fire drill dyan sa mga areas na yan. Para syempre, may mga mamaya, may mga mahingis na dumaan dyan, o may mga private na mga barko na dumaan dyan. Diba? Mas maganda yung safe pa rin. our ability to conduct unilateral joint and combined exercises with anybody. Samantala, noong Pebrero, kabuang 19 na barko ng PLA Navy at China Coast Guard ang namonitor sa Baho de Masinloc at Ayungin Shoal. Regular naman ang maritime patrol at aerial surveillance flight ng Pilipinas sa West Philippine Sea. The Philippine Navy has a regular patrol plan and we keep challenging them each time we monitor a warship, not only in Ayungin Shoal but even all over the West Philippine Sea. Muling iginiit ng Navy na iligal ang pananatili ng mga barko ng China
sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Maganda siguro dito mga tol, no, gamitin nating pampatrol yung mga fighter jets natin, di ba? Para mas mapakita natin sa China kung ano yung capacity natin. Di ba? At sana itong mga barko na to ng Philippine Navy, may mga landing dock for helicopter, di ba? Para just in case na kailangan nila, no, ng support para do sa mga eroplano ng BIFAR, diba? Masusuportahan kaagad sila or doon sa mga areas na dapat nakakapag-patrol itong mga helicopters na to, which is mas maganda, diba? So dapat sana yung mga barko natin ng Philippine Navy may mga ganon, may mga landing docks. Okay? So sa isa pang mga balita, mga tol, eto nga no, isang barko po oil tanker at cargo ship po, mga tol, mga babayan, na may dalang toxic chemical, nagbanggaan daw po di umano sa North Sea at yung isang barko dyan nagsusupply po ng mga gasolina para sa mga armas ng Amerika like mga fighter jets, mga ganyan, no? Ito, alamin natin ang mga balita na to, mga tol. Let's go. Nagbanggaan ang oil tanker na Stena Immaculate at cargo ship na Solong sa North Sea na nagdulot ng sunog at pagkawala ng isang tripulante. Ang tanker ay may dalang jet fuel para sa militar ng US, habang ang cargo ship ay may dalang sodium cyanide na isang highly toxic chemical. Patuloy ang pagsisikap na maapula ang sunog at masuri ang posibleng environmental damage, lalo na't may tumagas na jet fuel sa dagat. Sarado ang Humber Estuary at patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng insidente. Okay, so ito nakakapagtaka dito, mga tol, mga babayan, no? Paano nangyari na nagkaroon ng ganitong klaseng banggaan? Sinadya kaya ito? Kasi kung i-imagine ninyo, no, yung isang barko diyan, no, nakadaong lang po 'yan. Okay? So nakadock lang daw po 'yan diyan sa area na 'yan. Kumbaga nakaangkla lang po 'yan. At yung isang barko naman, yun yung may dalang mga chemical, yun yung bumangga sa kanila. Imposible naman, mga tol, mga babayan, na wala po yung radar system at hindi niya nakita itong barko na to na nasa harapan nila. Diba? So ano sa palagay ninyo? Sinadya kaya yan? No? O merong mga hidden agenda na nangyari dyan? Bakit nangyari po yung pagkakabangga na yan? No? I-comment down nyo dyan sa ibaba, mga tol. Alright? So alamin natin yan. At sa isa pang mga balita, mga tol, British government, no, nababahala sa ginagawa ng China diyan po sa South China Sea. Alamin natin ang mga balitang ito, mga tol. Let's go. Nababahala ang British government sa anilay dangerous and destabilizing na mga aktibidad. Dangerous and destabilizing, mga tol. Makikita natin dito na hindi lang po ilang bansa yung nakikialam ngayon. No? Hindi naman sa nakikialam, sabihin natin nababahala. No, o baga napapaisip na napakadelikado na ng mga ginagawa na to ng China dyan sa South China Sea, okay? Ng China sa South China Sea. Ayon sa post ni British Foreign Minister David Lammy sa X platform, nakasalalay ang ekonomiya ng buong mundo sa safety and security ng mga trade route na sakop ng naturang karagatan. Sabi dito, no, we are concerned by dangerous and destabilizing activities by China in South China Sea. The UK and world economy depends on these trade routes being safe and secure. Okay, so ito yung sinasabi natin, mga tol, noong nakaraan, na kung saan isa siguro sa agenda ng China kung bakit gusto nilang mahawakan yung kabuuan ng South China Sea dahil nga yung trade routes dumadaan po dyan. At pagka po yan ay nangyari, no, na talagang naangkin nila yung South China Sea, posible po, no, na magpataw sila ng matataas na tax dyan at hindi ka basta-basta makakadaan dyan sa ruta na yan. Okay, so kaya gigil na gigil po sila na mahawakan yung South China Sea na nakapaloob po sa kanilang kiniklaim na 10-dash line. So buong mundo po, mga tol, mga kababayan, buong mundo ang maaapektuhan talaga dyan. Kaya buong mundo rin siguro nababahala sa mga ginagawang activities ng China po dyan at yung pag-claim nila na sa kabuuan ng South China Sea. Diba? Hindi kasi biro, hindi basta-basta. Okay? Binigyan din ng opisyal na nahaharap sa palagiang panganib at hamon upang malayang makapaglayag ang Pilipinas dahil sa mga aktibidad na ito ng China. Ito lamang nakaraang buwan, nalagay sa alanganin ang kaligtasan ng isang eroplano ng Pilipinas na nagpapatrolya sa naturang disputed area dahil sa mga dangerous maneuvers ng isang Chinese Navy helicopter sa lugar.
So, ibig sabihin lamang yan mga tol na buong mundo nakatutok talaga dito sa mga nangyayari na to sa kabuuan ng South China Sea. Okay, nakatutok din sila doon sa mga ginagawa nga illegal na aktibidades ng China. Diba? So, buong mundo po nakamonitor sa mga ginagawa na yan ng China at talaga namang nakikita nila na may mali. No? Na may mga agenda talaga na hindi maganda itong mga insekto na to mga tol. Okay? So ano sa palagay ninyo, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's on Mobs TV. Peace. I'm out.